Ayun na, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay September 27, 2025. At patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol sa walang kamatayang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ilang araw na lamang po at malapit na yung filing sana ng COC or Certificate of Candidacy para po doon sa mga nagbabalak na tumakbo, nagbabalak na kumandidato para ho sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon po ang status po ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay nakadepende pa rin nga po doon po sa magiging desisyon ng ating pong Supreme Court kung papayagan po nila na i-postpone itong December 1, 2025 o matutuloy ngayong December 1, 2025 ito hong halalang pambarangay mga idol at mga kabayan. So dahil nga po sa merong nag-question, merong nag-petition, kaya hindi pa buo yung desisyon, hindi pa sigurado na talagang sa 2026 na matutuloy yung halalang pambarangay. Sapagkat na andyan po, nakabimbin po yung usapin para dito. So ngayon ay inaantay po natin yung magiging desisyon ng ating pong Supreme Court patungkol doon sa petisyon na inihain po ni Atty. Makalintal. So meron po akong ipapapanood sa inyong video na kung bakit nga po matibay yung ating paniniwala, napapanigan ng Supreme Court ito hong petisyon ni Atty. Romulo Makalintal. So, tingnan po natin at pakinggan po natin mabuti yun pong mga pahayag ni Atty. Makalintal kung bakit niya kine-question yung legalidad nito hong nasabing Republic Act 12232 or yung batas patungkol po sa pagpapaliban ng December 1, 2025. So ito po, panoorin niyo po mga idol at mga kababayan. Attorney, bakit nga po ba sa palagay ninyo ay kinakailangan pa ng mas mahabang panahon ng COMELEC para paghandaan ng PSKE sa halip na ito ay gawin na naman nila dahil matagal na na-postpone ito di ba? Yes, at saka yung ginawang batas na yan na nagpo-postpone ng halalan, may halong panglilin lang. It is a very deceptive law. It was crafted in such a way na parang may itinatago yung mga mambabatas. Kasi in all press releases, lahat ng mga description nila sa nasabing batas, sinasabi it is the law postponing the barangay election. The President signs the law postponing the barangay. Lahat ng mga news item, lahat postponement of election. Pero pag binasa mo ang batas na ito, ang title niya is an act setting the term of office of barangay official. So maaari magtaka kayo, bakit ganun ang ginawa? Na a single word of postponement was stated in that law. Walang kahit isang salita ng postponement na nakalagay dyan. Pero ang sinasabi nila, an act postpone, yun daw ay to postpone the election. Bakit hindi nilagay yung word na postponement? Kasi iniiwasan nila yung decision ng Korte Suprema sa Makalintal versus COMELEC, kung saan sinabi ng Korte Suprema na ang Congress, ang Senado o ang House of Representatives ay walang kapangyarihang reset ng election ng halalan. The Congress has no power to postpone the election without any valid reason, without any valid government interest, without any emergency. Very strict in criteria ng Supreme Court sa Makalintal versus COMELEC na nag-declare ka na unconstitutional in postponement noong 2022 election. Correct. Kasi sabi ng Korte Suprema, wala kayong kapangyarihan na mag-postpone kung walang emergency. Kaya ang ginawa nila ngayon,
ang in-style nila ito sa bagong batas at accepting the term of office. Setting Pero the term. nakita mo naman yung ang talagang pag-sisi nila sa katotohanan. Kaya sinabi ko sa Korte Suprema, if maliwanag po ito ay niloloko nila ang taong bayan. Kaya nga Para po, sabihin na lang na hindi postponement ito, kundi setting the term of office. oo. Kaya nga po nagtaka ako, Attorney Romy Mac. Kasi tama ho kayo eh. Idinulog nyo na po ito sa Korte Suprema noong 2022. At nakalagay na nga unconstitutional yung postponement of barangay and Yes. SK Oo. elections. Kaya nagtataka ako, bakit niyo pa ko questionin ulit ngayong meron ng ruling ang Korte Suprema dito noong 2022 pa? Yes, kaya nga sinasabi ko na niloloko tayo nitong mga congressmen at mga senador na gumawa ng nasabing panukalang batas. At maging ang Pangulo ay parang nalinlang, hindi pinag-aralan ang batas na yan. Kasi maliwanag na inilihis nila sa katotohanan na yan ay postponement. Pinalalabas nila na setting the term lang. If you set the term of office of the barangay officials, that is not a valid reason to postpone the election. Ang election natin ay nakalakda sa December 1, 2025. Yes. At para linlangin tayo, bigla na kagad sinabi doon sa itong batas na ito ngayon na the election shall be held on the first Monday of November 2026. Yeah. Ni walang binanggit tungkol sa December 1, 2025. Not a single word was mentioned about what happened to December 1, 2025. Yeah. Para bang Okay. ini-impose sa atin na Yeah. whether you like it or not, ang election ninyo ay gagawin natin sa first Monday of November 2026. Ganoon ang ginawa lang sa batas na ito. So may urgency, attorney, na aksyonan kaagad ng Supreme Court itong petisyon to declare the law unconstitutional because kung hindi pa kaagad magpasya ang Korte Suprema by December 1 this year, parang di ba, lalagpas na tayo. Lalagpas na naman. Yes. At saka sinabi ko rin sa Korte Suprema, hindi talaga pinag-aralan ito kasi yung gusto nilang date kung saan itinakda ay halalan na first Monday of November ng 2026 ay November 2. Sa undas. Araw ng kaluluwa na kung saan tayo ay nasa puntod. Yes. Ang ating mga namatay na mga kamag-anak, tayo nagdadasal, dinadalaw natin, ginugulitan natin sila. Pagkatapos papipilahin mo sila sa araw ng halalan, sa gitna ng init ng araw, pipila din sila doon. Mababaliwala, alala natin sa mga namatay natin mga kamag-anak. Lalagay daw ng polling precinct sa mga sementeryo. Para may mga ghost voters daw. Kaya medyo masama ang loob ko siya. Tsaka parang may tampo ko sa ating Pangulo. Kasi humihingi kami ng audience sa kanya. Gusto namin ipaliwanag ang bagay na ito na may panlilinlang ang nasa kaming panukalang batas. At ayaw namin malinlang ang Pangulo. Pero hindi naman tayo pinakinggan. Gusto na niyang pakinggan. Yung mga congressmen, mga senador na yan na gumawa ng panukalang batas. Ayaw niyang pakinggan ng taong bayan na karamihan na ayaw na mapuspon ang halalan. Ayan ay maliwanag na tinanggal nila sa atin ang ating karapatang pumili ng mga mamumuno. Ang masaya lang dito sa postponement, yung mga nakaupo ngayon na opisyal. Yes. Pero alam mo, hold over kasi sila. Yeah. Kasi nabi ko rin sa Korte Suprema, hindi pwede yung hold over sa Macalintal versus Comelec. Hindi rin Sinabi pwede. ng Korte Suprema, yung hold over ay legislative appointment yan. And that is a violation of the constitutional provision that these barangay officials should be elected and not appointed. Pero hindi na pinapansin, Kaya ito talaga sabi ko, napaka bigat naman ang binigay sa ating itong ating mga mambabatas. But it's so weird, no? Yung mga, alam mo nyo, gusto lamang nilang pagbigyan yung mga pinangakuan nilang mga barangay officials ng nakaraang halalan na pag kami nanalo, i-extend namin ang term of office ninyo, suportahan nyo kami. Yan ang dahilan kung bakit ginawa yung batas na yan. At yan din na sinabi ko sa Korte Suprema when I argued that petition ni Macalintal versus Comelec noong 2023. But it's so weird, no, Attorney Romy Mac, kasi
lahat nga ng mga press release, kahit na mismong galing sa PNA, di ba, at mismong galing sa gobyerno, Postponement ang sinasabi. Yes, oo. Di ba makikita nyo? Oo. At ang dahilan ng postponement is to give the COMELEC time. Wala kang nakitang press release Oo. na a bill to set the term of office. Yes. Oo. Kaya kung nakikinig yung ating mga nasa Korte Suprema, siguro yun, makikita nilang mabuti yan, Oo. na talagang yan ay may halong panlilinlang sa ating mga karapatan. Kaya yun ay talagang sinabangan ko na kagad yan at kahapon umarelease yan, ay kailangan ko lang naman yung Republic Act number para ilagay sa petition. Kaya talaga? nag-forward kanina. So, Nakaano na? Yun lang, may template May template ka na. Black Alam mo na. na talaga yun. Oo, alam mo na na mangyayari yun. Hindi lang ako, alam nyo, hindi lang ako. Kasama kayong dalawa dyan. Kasi nagtatanggol ko. Kasama yung mga nakikinig ngayon na mga ordinaryong mamamayan natin. Kasama yung 2.8 million newly registered voters. Alam ba ninyo na 2.8 ang newly Nagpa-register registered for the voters? BSKE. Oo. Oo, in a record time of 10 days lamang. Yes. May mga bago tayong butante na 2.8 million. Ibabaliwala ba natin sila yung interest nilang bumoto sa December 1 biglang matatanggal dahil lamang dito sa ganyang batas na ginawa ng ating mga mababatas na yan? Pero ang weird nga na sa lahat ng press release sasabihin it's Republic Act 12232 postponing the Barangay and Sangguniang Kabataan election. Hindi yung na title. So that's one part. So that's yun ang sinasabi sa press release, knowing that there was a prior ruling by the Supreme Na hindi Court. dapat mag-postpone Very ang clear, election. di ba? Oo, na hindi ka na unconstitutional. Oo, dapat hindi pwede kang mag-postpone, sabi ng, ng ating Korte Suprema. Yung, Kaya makikita ninyo the deception in the making of that particular law. Yung executive secretary ni Pangulo ngayon, di ba galing siyang Korte Suprema din dati? Oo, yung pa ngayon sila na, binibigyan ko nga sila ng aking mga press releases noon Oo. At ako'y humahanap pa nga ako ng way para magkaroon ako ng audience kay Pangulong Marcos para sabihin sa kanya, Pero ayaw Sir President, ayaw tingnan nyo kang- naman ito. Lahat ng sinabi ninyo, postponement of election, pero makikita mo yung batas na yan, wala kang makita kahit isang salita Na postponement. Oo. So sa pananaw nyo, tuloy. Hindi ko malaman na dahil sa hindi naman po wala naman tayong hindi natin alam po ano magiging posisyon ngayon ng ating Korte Suprema. Yeah. And I just hope na ang ating Korte Suprema tulad ng nangyari noon ay makikita nila yung kahalagahan ng petition na ito. Was the President Ito ay isang ill-advised? petition para sa lahat. Oo. Ano? Was the President ill-advised? Hindi ba nabigyan ng karampatang abiso itong si Pangulong Marcos hinggil dito sa batas na ito, Attorney Romy Mac? Wala pa. Hindi ko alam kasi matagal lang na pinag-uusapan yan, Yes. matagal ko lang sinasabi, pero hindi naman kami pinakikinggan. Ang pinakikinggan lang niya yung mga mambabatas na yan, yung mga pangako ng kanyang mga kaalyado sa mga barangay officials, kailangan matupad ito kasi nakakahiya doon sa mga pinangakuan natin ng mga barangay officials na sumuporta sa atin. Seka lang, sino ba ang principal author nitong batas na ito, Attorney Romy Mac? Ang alam ko, si Miss Amy Marcos sa Senado, Okay. Hindi ko lang alam kung sino yun sa House of Representatives. Kaya masakit pa noon, ang sabi pa ni Miss Amy Marcos, yun namang postponement na yan incidental lamang. Incidental? Ano ba ibig mo sabing incidental? You mean to say yung aming sacred right to vote is a mere incident? Oo. Ay napakabigat na karapatan namin yan. Huwag mong isiping nagkataon lamang ang aming karapatan. ang aming karapatang bumoto ay hindi nagkataon lamang. Yan ay nasa ating saligang batas, Miss Marcos. Para afterthought lang, incidental. Para ganun lang, para sa kanila, para kailang naman yan, pahala nila dyan. Ang katwiran, Parang ganun lang Alam mo, ang katwiran din natang ginamit ng COMELEC para sabihin na tama lang na mag-postpone ay para bigyan daw sila ng puwang, Attorney Romy Mac, na paghandaan muna yung mauunang eleksyon sa farm. Tama ba? Yan pa, Tony, yan pa ay isang palatandaang hindi pinag-aralan. Bakit? At pandilin lang ulit.
Kasi alam naman nila, nung i-post, yung barb election, dapat kasama yun nung May 12, Oo. 2025 Sabay. election. Oo. Yung May 12 na yun, nakahanda na o nakatakda na rin sa December 1, 2025 ang barangay election. Correct. In other words, nung pinuspon nila yung farm election, nakatakda na. Yung mas naunang naitakda, Yung BSKE. yung barangay election sa December 1, 2025. Yes. Aha. Ay kung sasabihin nila na dahilan sa barb ipupuspon mo yung barangay, ay bakit hindi yung barb ang ginawa mo ng mas after na ng barangay election? Correct. Hindi ba? Bakit mo uunahin? Oo. Ay, may nakatakdang pondo na dyan sa barangay election na yan. Aha. Kaya medyo hindi dahilan. Tsaka isa pa, yung farm election, 70 positions lamang yan. Sa parliamentary, Isang region lang yan na Yes. nasasabing hindi ganoon ma-overwhelm ang COMELEC sa kanilang mga preparasyon. At maging ang COMELEC nagsasabi, kami ay nakahanda Correct. sa barangay at saka sa farm. Bakit mas magaling pa sila sa COMELEC? Diba? Alam mo, Attorney Romy Mac, binabasa ko tong RA 12232 eh. Palagay ko nakinig naman sila sa'yo. Ano nakalagay? Nakinig sila sa'yo. Kaya nga, walang... Hindi nila nilagay yung term na postponement. Oo, kaya walang... Kaya nila iniwasan. Incidental lang kasi. Iniwasan nila yun. Kaya nga, hindi totoong hindi sila nakinig. Alam nila. Nakinig talaga sila sa'yo. Alam nila, Kaya oo. nila iniwasan. Hinanapan Kaya ng... sabi nila, siguro para hindi magamit ni Atok di makalintali yung postponement na yan, huwag nating sabihin, itago natin yan. Nakalagay, hindi naman nilagay na postponing, nakalagay lang resetting eh. Oo. No, not resetting. Hindi ba? Setting the term. Setting the term, oo. Hindi, Pagkatapos, tapos... out of nowhere, biglang sinabi, the next election shall be the first Monday of November So, 2026. ayun. Hindi sinabing postponed to... Oo, hindi sinabing, yung December 1, 2025, postponed to November 2, 2026. Basta. Hindi na sinabi yun. So, dapat- Kasi nga, iwasan yun. Iwasan. So, dapat, ang singilin dito, yung PCO. Bakit sasabihin ng PCO? Kasi, dapat, Press release ba nila yan? sila ang tagapag-communicate, hindi ba? Dapat aligned dun sa batas. Sila dapat nagsasabing postponement dapat open sila, di ba? Dapat maging sila ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa taong bayan na ito ay setting the term at Correct. hindi postponement. Correct. Pero, Pag merong katulad ni partner Tony na nagsabi na, teka muna, parang katulad na rin yan ng postponement Doon na ngayon sila magpaliwanag. Kasi for example, kahit mismo sa house, di ba? Sa journal nila, hindi naman nila sasabihin na ang naipasang batas ay postponement kung hindi resetting the term. Setting the term. Setting the term, not resetting. So ngayon, hihintayin natin yung kung ano magiging action ng Korte Suprema sa nasa petition. and hopefully before December 1, 2025. I'm sure naman mag-a-act ang Supreme Court tungkol sa bagay na ito. You're sure, ha? Sasabihin ng SC, wala namang nakalagay na postponement. Wala. So, bakit kami kikilos? Ganun. Yes, so sana naman maging favorable sa atin ang desisyon ng Korte Suprema para yung ating karapatan ay hindi mawala sa atin.